Bakit ako nagmumotor? Nagmumotor ako para harapin ang kahit anong hamon. Nagmumotor ako para maramdaman ang lakas. Nagmumotor ako para tumulong sa nangangailangan. Para sa kumpletong proteksyon sa iyong motor, gumamit ng Shell Advance. Sulong Pinoy Rider! Hey everybody, welcome to my YouTube channel. So for today's video, or our newest video, we have another episode of review, unboxing, and unpacking video, which yung main topic natin video ito ay isang produkto or kailangan natin sa ating motorsiklo para maging smooth ang takbo ng ating motorsiklo, which is yung product na ito ay kung tawagin ay engine oil or langis na sa ating makina ng ating motorsiklo. So before we get started to do this amazing review, unpacking and unboxing, magbigay muna tayo ng intro. Pasok! So before we get started for this kind of new vlog and video, nagpapasalamat po ako sa mga tao sumusubaybay sa channel na ito. Nawa po ay huwag po kayong magsasawang suportahan ang channel na ito. At maraming salamat din po sa mga new subscribers natin. Patuloy po nating subaybayan or suportahan ang channel na ito para rin po sa kabubuti ng mga taong nanonood ng channel na ito. And kung bago ka lang, napadaan or eksado ka sa mga ganitong content or videos, pakihit naman or pakiclick naman ngayon na subscribe button and notification bell para makasig ka palagi ng mga latest updates and videos sa channel na ito. And we have also some social media pages like TikTok, Facebook, or Pinterest na magiging interesado ka rin ng mga makakita ng mga konting updates or latest content na babagan natin sa mga pages na ito. And I also have a great announcement to you guys or sa mga nakakapanood ng video ito, lalo na sa mga solid supporters natin. May incoming po akong website na ginagawa at talagang magugustuhan nyo yun guys. So, para makareceive ka ng latest update about the incoming activities about sa website na ito, huwag mo nang kakalimutan ayun nga, subaybayan ang content na ito. So, ipagpatuloy natin guys ang pag-share ko or pag-review, pag-unbox at pag-unpack nitong klaseng produkto na purchase natin, which is motorcycle engine oil. Alright, so may limang bagay tayo na gagawin tayo for today's video or vlog. Una, i-unbox natin or i-unpack natin yung bago nating nabiling motorcycle engine oil. Pangalawa, magbibigay tayo ng konting information about dito sa klaseng engine oil na to. Pangatlo, magkakaroon tayo ng konting review para sa engine oil na to. Pangapat, magkakaroon tayo ng mga test na gagawin natin sa video nito, which is may mga prepare akong mga material para makumpleto yung test na yun. And panglima, magkakaroon tayo ng tutorial o konting tutorial para sa pagpapalit ng ganitong klaseng engine oil para sa ating motorsiklo. So, huwag na natin ito patagalin. Let's do our first step, which is unpacking and unboxing this kind of motorcycle engine oil. Let's go! Alright guys, dito na nga tayo sa unang bahagi ng ating vlog natin or panibagong video natin, which is mag-unbox na tayo na-purchase nating motorcycle engine oil. Na-purchase ko ito sa Lazada. Ngayon, i-unbox na natin siya. So, I have a scissors here. I-unbox na natin siya. Itong packaging. Talaga
Ano natin. So ito na guys, na-reveal na nga natin itong motorcycle engine na ito. At may kasama pa siyang motorcycle scooter gear oil, which is amazing talaga. Bihira lang tayo makakita ng ganitong klaseng produkto na nakabundle siya para masigurado ang pagmimintana ng ating motorsiklo. So na-unbox na nga natin at na-unbox itong produktong ito. So ang gagawin natin next ay magbibigay tayo ng konting information about dito sa klaseng motorcycle engine oil na ito at motorcycle scooter gear oil. Alright guys, so yun nga, na-unpack na nga natin or na-unbox itong na-purchase natin online, which is motorcycle engine oil. At na-reveal na nga natin na na-purchase nating motorcycle engine oil ay Shell Advance Long Ride. 10W40 siya, 40, fully synthetic motorcycle oil. Ayun nga, package or bundle yung nabili natin which may kasama siya Shell Advance Scooter Gear Oil na 15W40 yung kind of scooter gear oil na ito. So ngayon, magbigay tayo ng konting review about dito sa motorcycle engine oil at gear oil na ito. So ayun nga, nandito na nga yung na-purchase nating Shell Advance Long Ride Motorcycle Engine Oil na 10W40. So magbigay tayo ng konting information about dito sa motorcycle engine oil. Unang-una, itong motorcycle engine oil na ito ay the best for those motorists na may mahilig mag-endurance, mahilig mag-long ride, at gustong pangmatagalan yung langis nila sa kanilang makina ng motorsiklo, which is up to 6,000 kilometers yung motorcycle engine na ito para ma-maintain yung kalidad ng quality ng motorcycle engine oil sa makina ng ating motorsiklo. Scooter gear oil, 15W40 siya. The best rin siya sa mga scooter ng motorsiklo, katulad ng motorsiklo natin which is scooter, for automatic gearboxes of major scooter makes and model. It is specially formulated for scooter gearbox for smooth transmission and wear protection. So the best nga ito talaga itong motorcycle engine oil na ito at scooter gear oil na makapagbigay ng confidence at convenience habang bumabiyahe tayo sa mga kalsada. And napansin ko pa dito guys, nabili natin or na-purchase natin product, para siyang made in Thailand pa. Galing pa siya sa Thailand itong produktong ito na nabili natin sa online shopping. And ang nabili nating motorcycle engine oil ay 1 liter, and for scooter gear oil 120 ml siya. Itong ang motorcycle engine oil which is Shell Advance Long Ride, meron siyang Pure Plus technology. So napansin ko dito guys nung na-purchase natin itong motorcycle engine na ito which is Shell Advance Long Ride, meron siyang parang tangkal dito sa sticker label niya. So titingnan natin kung talagang legit siya. Magkakaroon tayo ng mga counting tests para patunayan kung legit or fake itong motorcycle engine oil na ito na nabili natin sa online. So yun nga guys, mag-review na tayo or titingnan natin kung legit talaga itong nabili natin motorcycle engine oil at motorcycle scooter gear oil na nabili natin or na-purchase natin sa online. So magsusuot lang tayo ng mga PPE para maprotektahan natin ang ating sarili habang i-review natin itong ganitong produkto na nabili natin sa online.
suot na natin. And also gloves. So gagamitin din natin mamaya ito habang nag-motorcycle change tayo. So buksan na natin. Ito muna natin, titingnan natin ang motorcycle engine oil na to. So, unang tingin ko dito sa motorcycle engine oil at base rin sa papanood ko mga review dito sa YouTube or sa iba't ibang mga nag-review nito, para daw mapatunayan yung legalidad nitong motorcycle engine oil, ay makikita mo pa lang doon sa packaging niya. Yun daw fake ay hindi masyadong makintab at walang glitters. At yung original talaga na langis ay naging glitters yung packaging niya. So, based dito sa motorcycle engine oil, parang nakikitang hindi siya legit. So, nangangamba ko ngayon kung ilalagay ko ba ito sa motor ko or hindi. So, magme-message din ako dito sa seller or kay Lazada para report tong motorcycle engine oil na nabili natin sa kanila, kung mapatunayan talaga natin na hindi legit itong binibenta nila sa online. Kasi yun nga guys, napakayat ngayon ng makabilin talaga ng mga legit na produkto, lalo na sa online. Napakadami diyang mga scammer or nagbebenta ng mga fake products. So beware guys, make sure talaga na kung bibili kayo ng mga produkto, doon na tayo sa legit para hindi rin tayo mumurwisyo sa bandang uli. So let's continue again guys, this kind of video. So bubuksan ko na siya ngayon. Ayan. Ayan na, nabuksan na natin. So ngayon, isasabi ko muna sa isang empty bottle para makita natin yung physical appearance ng ganitong langis. So ano na natin siya. Medyo kakaiba yung texture niya. Kasi pag sinabi mo talagang fully synthetic, yung smooth pa lang ng langis na yun, napakalapot talaga. Pero ito, at yung physical appearance nitong ganitong langis ay kulay dilaw siya. So, next naman natin titingnan natin yung physical appearance, yung scooter gear oil. So, ano lang natin siya, ikat lang natin dito. Then, kulay dilaw din siya guys, ang physical appearance niya. Ito yung 15W40 na scooter engine oil na ang brand ay Shell Advance. So, our next topic is magkakaroon tayo ng mga counting tests para dito sa motorcycle engine oil, motorcycle scooter gear oil. So let's go guys.
patuloy natin itong pagtitest or pag-review dito sa klaseng produkto para sa ating motorsiklo. So, ayan nga guys, napakita ko na sa inyo yung physical appearance ng ganitong klaseng motorcycle engine oil, which is Shell Advance Long Ride 10W40 40. Then also yung Shell Advance Scooter Gear Oil. So next nga natin gagawin ay magkakaroon tayo ng test. So ang first test natin gagawin ay measurement test. Measurement test ay titingnan natin kung talagang tama yung content ng langis based dito sa description na nakalagay dito sa produktong ito, which is 1 liter Shell Advance Long Ride. So gagamit tayo dito na measuring cup. So itong measuring cup ay may 210 ml siya, meron siyang sukat dito para masukat natin. So 1 liter siya, 210. So magbibigay tayo ng mga 4 na ganito na katamtaman ng puno para makuha natin yung 1 liter para dito sa measurement content ng motorcycle engine oil na ito. Then para sa scooter gear oil, since na 120 ml siya, susukatin natin siya dito ng content na 120 dito sa measuring cup na to. So let's go, get started, do this measurement. So ang una nating susukatin na measurement para sa content, yung scooter gear oil. Since na 120 lang to, kukuha lang tayo, titingnan natin kung sasakto siya dito sa sukat na ito na 120 dito sa measuring cup na to. So ilagay na natin yung scooter engine oil. Then ito yung scooter gear oil na tinignan natin para ma-review yung physical appearance niya. Salin na rin natin, tingnan natin kung magwa 120 siya. So, ayun nga. Napatunayan natin dito na medyo konti na lang ang kulang nitong motorcycle engine oil para makuha natin yung 120 ml based dito sa measuring cup na ginamit natin. So, ibig sabihin almost 120 ml siya. Pero hindi siya saktong 120 ml na scooter gear oil. So yun nga guys, napakita ko na yung ngayon, kanina, yung content kung ilang ml talaga yung nilalaman nung nabili nating Shell Advance Scooter Gear Oil. So next nating i-measure yung content nito Shell Advance Long Ride na according dito sa packaging nila, 1 liter yung laman. So gagamit ulit tayo ng measuring cup. Nag-prepare din ako ng 3 glasses dito para isalin natin para masakto natin yung 1 liter because this measuring cup is measuring only 210. So para makuha natin ulit yung 1 liter ay magkakaroon tayo ng 4 na measurement na 5. I mean, hindi 4. 5 siya. 200 ml para makuha natin yung 1 liter. Kasi 1 liter equals 1,000 ml. Yun sa conversion ng para makuha natin yung liter to ml to liter. So, ayun na nga guys. Simulan natin
kunin yung measure ng content ng motorcycle engine nila ito, which is Shell Advance Long Ride 10W40 40. So let's start. We pour or sabi natin itong lakas na ito sa measure cup natin, measuring 200 ml. Ayan guys, 200 ml na siya. Isali natin sa glass number 1. Sunod. 200 ml siya. Then another 200 for glass number 3. Then for glass number 4, another 200. There we go. So naka 800 ml na tayo ng measurement. So for the game, if it's exact, 1 liter this kind of motorcycle engine oil. Record na natin. Uy, lumabis pa siya. Lumabis pa siya. So, ibig sabihin, ang content ng measurement ng ganitong motorcycle engine oil, which is Shell Advance Long Ride 10W40 ay naglalaman, confirm na naglalaman siya ng 1 liter based measuring na ginamit natin para ma-distinguish natin kung talagang 1 liter yung laman ng motorcycle engine oil na ito. So ang next natin gagawin ay magkakaroon tayo ng tinatawag na viscosity test. So, panoorin natin guys kung ano nga ba yung viscosity test. So, what is viscosity? Viscosity is a measure of a fluid's rate-dependent resistance to a change in shape or to movement of its neighboring portion relative to one another. For liquids, it corresponds to the informal concept of thickness. For example, syrup has a higher viscosity than water. Viscosity quantifies the internal frictional force between adjacent layers of fluid that are in relative motion. In very general terms, the viscous stress in a fluid are defined as those resulting from the relative velocity of different fluid particles. As such, the viscous stresses must depend on the spatial gradients of the flow velocity if the velocity gradients are small. Then to a first approximation, the viscous stress depend only on the first derivatives of the velocity. Viscosity is considered the most important property of a lubricant because it determines the lubricant's film strength and efficiency in preventing friction. In Tagalog, ang ibig sabihin po ng viscosity ay ang lapot o lagkit ng isang likido, katulad ng langis. Ang langis po ay isang klaseng likidong material na malapot o malagkit, at isa itong napakahusay na likido para sa isang makina, katulad ng mga makina ng sasakyan. Nakatulong ito ma-prevent ang labis na pagkiskisa ng mga bagay sa loob ng makina at makapagbigay ng maayos na daloy at pwersa sa makina para sa isang maayos at smooth na sa takbo ng sasakyan katulad ng ating motorsiklo. Alright guys, natapos na nga natin yung measuring test. So, ang sunod natin gagawin na viscosity test.
So, gagamit tayo ng improvised material para malaman natin yung measuring test, which is improvised panel at saka isang nut. So, papakita ko guys ngayon kung paano ko ginawa itong viscosity test dito sa video ito. Let's watch this. Guys, ang ating material na gagamitin for our viscosity, which is improvised panel na may curve siya at isang nut. Ang gagawin natin ay ihulog natin yung nut na to dito sa panel na to at ipiprip-pull natin siya papunta doon sa destination niya. Kung makikita nyo, sobrang bilis ng pag-akyat niya. Ang gagawin, so nakita natin na nalagyan natin ng kaunting walang pwersa yan, bumabagsak lang siya. Ang sunod natin gagawin ay lalagyan natin ng langis itong panel na to kasabay ng paghulog nitong nut na to para makita natin kung gaano siya kalapot at yung viscosity na tinatawag. So unahin natin gawa ng viscosity test ay yung Scooter Girl, which is Shell Advance 15W40. So ito na siya. So yan na lang natin siya. Ganyan lang siya. Oops. Then, ano natin siya? So, ulitin natin ang pag-test na to. Mulog tayo ng konting langis sa panel. Then, hulog lang natin yung nut. So, i-slow mo ko yung wood. Alright guys, natapos na nga natin ang viscosity test sa Scooter Girl Oil, which is 15W40 Shell Advance yung brand. So next natin gagawa ng viscosity test yung motorcycle engine oil na napili natin sa online, which is Shell Advance Long Ride 10W40 40. So kuha tayo ng sample ng motorcycle engine oil. As usual, gagamitin pa rin natin itong improvised panel at yung nut para malaman natin yung viscosity ng motorcycle engine na ito. So ipapakita natin ngayon walang laman or malinis na panel na walang langis. Natipopol natin siya ngayon doon sa destination niya at makikita natin sobrang bilis niya. Wala siyang laman. I hope so guys na nag-guess nyo ang aking ibig sabihin ng payawati ko sa pagtetest na to para malaman yung viscosity test na. Ayan, nakita nyo naman. So, next natin gagawin ay lalagyan natin ng motorcycle engine oil dito sa panel na to. So, let's go guys. Tignan natin. Yun nga, nilangis na siya at sabihin natin yung medyo na siya. Nagmalit natin siya na engine oil. Then, bigyan natin itong video na may motorcycle engine oil 10W40. Then, i-unplug natin siya.
Ibahin natin ang degrees. Then, yun nga, papakita rin natin dito kung paano malalaman kung legit din itong Shell Advance Long Ride 10W40 na nabili natin sa online, which is one of the tips para malaman kung legit to ay meron itong mga QR code at saka something na sticker na makikita din sa likod pagka tinuklap mo siya or in-unseal. Makikita mo dito sa bahaging to yung code na tinatawag. So, buksan na i-unseal na nga natin siya or tuklapin natin siya. So, parang katulad din ito ng Motul na may QR code siya. Pag in-scan mo yung QR code, mapupunta ka sa website ng Shell. So, unseal natin siya. Wala naman. Ayun, nakikita nga akong QR code guys, ang sinasabi. So, gagaya lang dito ng Motul, pagka niscan yung QR code, makapunta ka sa website ng brand manufacturer na nag-release ng ganitong product para malaman kung legit talaga siya. Nakita nga natin na may QR code siya, so i-scan natin siya mamaya para malaman ko natin kung legit siya. Then ito nga ang isa pa ring thing na dapat natin consider para malaman natin kung legit talaga itong motorcycle engine oil na to. So, yan natin siya, unfill natin siya. Pagka in-unfill natin siya, may makikita kang para mga iba't ibang mga language about sa specification ng ganitong products at saka yung address ng nag-manufacture nito. Ayan, nakita natin guys. So, ibig sabihin, medyo legit itong nabili nating motorcycle engine oil sa online. So, next step na ating gagawin ay magmo-motorcycle change oil na tayo. Ilalagay na natin yung mga review natin in-unpack at in-unbox sa ating motorsiklo. So, samahan niyo ulit ako guys at kita-kits sa labas para mag-motorcycle change oil ulit tayo. Let's go! Hey guys, nandito na tayo sa labas. So ayan nga, ang next step na gagawin natin para sa panibagong vlog natin ay mag-change ulit tayo ng ating motorsiklo, which is na-review na nga natin at nakapagbigay tayo ng amazing unboxing and unpacking videos para sa panibagong vlog natin, which is yung panibagong langis na ating ipapalit ay Shell Advance Long Ride 10W40 fully synthetic motorcycle oil. And
Also, Shell Advance Scooter Gear Oil na 15W40 na pang-scooter na motorsiklo. So, samahan nyo ulit ako guys para sa do-it-yourself change oil para sa ating motorsiklo. Pasensya na kayo guys kasi sa kapitbahay medyo may nagsa-sound system. Sana marinig nyo yung boses ko. So, ngayon, bakit ba tayo na ano ba indication para mag-change oil na tayo? So, usually, based sa experience ko, lagi kong chine-check yung engine oil doon sa may dipstick ng ating motorsiklo, which is makikita nyo sa video kung ano yung tsura nun. Pag nakita nyo yung ganyang tsura na yung sa may dipstick ng engine oil, ibig sabihin papalitin na yan. Kailangan mo nang change oil ng iyong motorsiklo. Then pangalawa, yung sinasabi nila na kapag nabot mo na yung 1,000 km, especially dito sa mga ganitong motorsiklo which is scooter ng motor, kailangan na natin shortcut na talagang consistent pa rin yung quality ng takbo ng ating motorsiklo. At pangatlo, yung naramdaman natin na parang may tumutunog na backfire, yun ang isang indication na kailangan mo nang magpalit ng langis ng isang motorsiklo, katulad ng mga ganitong motor para sa akin. Ayun nga, pagpatuloy natin itong vlog natin about dito sa motorcycle changing oil. Alright guys, andito na nga ang ating motorsiklo at i-change oil na natin ang ating motorsiklo. So unang step ng pag-change oil, as usual, ay i-drain natin yung lumang langis or used oil dito sa ating makina ng ating motorsiklo. So bale, ganun pa rin, i-drain natin yung oil, used oil. I-unscrew natin itong nut na to or drain plug bolt kung tawagin, para ma-release natin yung lumang oil dito sa ating motorsiklo. Then gagamit tayo dyan ng ganitong tools para ma-unscrew natin yung drain plug na yon. So let's go guys, at samahan natin change na natin ang ating motorsiklo. Ako yung nagpapaunin mo. Mali ka naman. Nagkakaw ko ng pagpiliya. Hindi, may pili sa pagpiliya niya. Kung ako pagkakakuntin mo, salita mo yan. Kung saan mo pakukuha din ng minuwa ng mensahe. Wala yung
Alright guys, medyo drain na yung, or na-drain na natin yung lumang langis or old juice oil dito sa motorsiklo natin. So ibabalik na natin itong mga spring, drain strainer at saka yung nut para dun sa oil drain plug ng ating motorsiklo. So ibalik na natin to guys. So everybody, here's paano ito ibalik. So ganito lang siya. Suot mo lang to. So ganito posisyon niya sa motorsiklo natin. Doon siya. Patak. Yan. Saka natin sasalpak. Salpak na natin to. So, balik na natin to guys. Ating drain plug. So ngayon, magsusot ulit tayo ng ating gloves para maprotektahan ng ating kamay sa mga hazardous chemicals, kasi chemical po ang ating ginagalaw. Kailangan maingat din tayo. So ikabit na nga natin yung drain plug na yon. Gagawin natin ngayon ay ilalagay na natin yung ating bago motorcycle engine oil, which is Shell Advance Long Ride 10W40 fully synthetic motorcycle oil with Shell Pure Plus technology. So let's go, ikabit na natin guys. Alright guys, bago natin lagay ang bagong langis sa ating motorsiklo, ay tatanggalin natin tong engine oil cap para may lagay na natin. Ito yung sinasabi ko. Yan, kapag ganyan na yung itsura ng langis ng motorsiklo nyo, indication na yan na pwede nang palitan or papalitin na yung engine oil ng motorsiklo natin. So pagpatuloy natin guys ang ating mag-change oil ng motor natin ulit. Alright guys, bago natin ilagay, gagamit ulit tayo nitong improvise imbodo or panel. Lagay na natin dito. Alright guys, ilalagay na natin itong langis natin, Shell Advance Long Ride 10W40 sana magbigay convenience at walang sakit ng ulo. May bigay sa atin itong langis na to, at sana maging legit to pag nailagay natin sa ating motorsiklo. So ilagay na natin guys. So sa nga pala guys,
Since na 1 liter tong ating motorcycle engine oil, binawasan ko siya ng 200 ml kasi yung talagang dapat ilagay na content dito sa ating motorsiklo na engine oil ay 800 ml lang. Hindi ka dapat lumagpax dose or mabawasan, kasi kapag ka nangyari yon, possible na maapektuhan na makina ng ating motorsiklo, dahil dapat talaga tama lang, hindi lalabis, hindi kukulang. Side na siya. Yung kasi 200 ml na yon, pwede mo rin siya, halimbawa na ano mo na siya ng mga 2,000 km, pwede mo siya pan top up, kasi yun nga, yung motorcycle engine oil natin ay nagbabawas yan, hindi yan na permanente na, kung baga 800 ml na, kapag nag change oil ka 800 ml pa rin makukuha mo, nagbabawas yan. Pwede pagbigyan labis na 800 ml, wag lang hindi pala pwede, kulang-kulang na, basta 800 talaga lang dapat na ilagay. Alright guys, nakapagpalit na nga tayo na motorcycle engine oil at nalagay na nga natin sa ating motorsiklo. So next naman natin gagawin ay ilalagay na natin itong bagong scooter gear oil, which is Shell Advance 15W40. So let's go guys, at palitan naman natin ngayon ang gear oil ng ating motorsiklo. Alright, sa unang step na pag-change ng gear oil ng ating motorsiklo, as usual, tatanggalin din natin yung drain plug bolt na ito, para ma-release muna natin yung old gear oil ng ating motorsiklo. Saka natin lalagyan siya ng bagong gear oil ng ating motorsiklo. So samahan nyo ko guys para may lagay natin to. Alright guys, ito na nga, mag-change na tayo ng gear oil natin. So gagamitin natin tools dyan para matanggal natin yung drain plug bolt na ito. Gagamit tayo ng wire wrench. So i-unscrew na natin to guys. Kailangan may nakaprepare pa ng container dyan para masambot niya yung oil gear oil, kasi tutulo na yan. Iba palang bolt yung aking nabunod. Iba pala. Sorry. Pala siya. Yan o, tumutulo na siya. So guys, mukhang drain na yung old gear oil ng motorsiklo natin. So ibabalik na natin to bolt na to. Kailangan firm pala pag nagka-tighten ka ng bolt, kasi usually kapag hinihigpitan mo siya, pwedeng ma-loose thread yung bolt na hinihigpitan mo. Firm lang.
na natin yung drain plug bolt. So ang sunod natin gagawin ay lalagay na natin yung bagong gear oil ng ating motorsiklo. So para sa pagpapalit ng bagong gear oil ng ating motorsiklo, ay tatanggalin natin ang gear oil cap ng motorsiklo natin, which is ito. Then saka natin ilalagay itong Shell Advance scooter gear oil. So tanggalin natin yung cover. Tanggalan natin siya. Since nag-review tayo kanina at na-drain natin tong gear oil na to, ang gagawin natin na ikakat na lang natin siya dito para may lagay natin, kasi ito yung mismong magiging panel natin, para may lagay natin yung gear oil natin sa ating motorsiklo. So cut na natin to. So ikakat na natin siya, guys. Then, saka natin nalagay yung gear oil natin. Nakaganyan lang siya. Then, ito yung gear oil natin. Parang ano lang ay alak lang. So, ilagay na natin siya, guys. Alright guys, lagay na natin yung gear oil ng ating motorsiklo. So, ganito lang siya. Dahan-dahan lang. Para hindi siya matapon. Yun, sinasabi ko na. Ay, yun nga, sinasabi ko. So, ang mileage ng ating motorsiklo na nag-change oil tayo ay 80,038 na siya. So, medyo malayo-layo na nga natakbo na ang ating Pikachu sa pag-motorsiklo natin. So, mag-review tayo every 2,000 km. Kung totoo nga talaga yung sinasabi ng ganitong klaseng langis, which is Shell Advanced Long Ride, which is up to 6,000 km bago ka pa makaranas ng pag-change oil again ng panibagong langis sa ating motorsiklo. Alright guys, dito na nga tayo sa labas at nilabas na natin si Pikachu para i-road test natin ang ating bagong change oil ng motor, which is yung pinalit natin na motorcycle engine oil ay Shell Advance Long Ride 10W4040. So test ride lang natin at tingnan natin kung ano mga pinagbago niya after na change oil natin. So samahan niyo ako guys. Medyo na ganun agad Alright guys, dito na nga ako sa labas at tinetesting na natin tong ating motorsiklo na may motorcycle engine oil. At ramdam ko nga rin na ang pagbabago na takbo ng ating motorsiklo, especially hindi ko na naririnig yung backfire
Yung backfire kasi ngayon, indication na kailangan mo na mag-change oil, hindi ko na siya naririnig. Tsaka pagka pinipiga ko yung throttle talaga, ramdam mo yung smoothness na takbo. Tsaka yung responsive ng ng makina. Alright guys, lalabas na nga tayo ng highway. Tetesting na natin itong ating motor na bagong change oil. Oh, umakagat siya. Umakagat agad ng 100 na lang segundo. Talagang napapatrotal ako na maigi. Wala, masasabi ko parang ang legit yung nabili ko na engine oil na to, galing sa Shell. Ayos na ayos eh. Ayos na ayos. Legit nga. Alright guys, dito na nagtatapos ang video natin ito or vlog natin ito about sa pag-review, pag-unbox at pag-unpack nito isang klaseng motorcycle engine oil, which is Shell Advance Long Ride fully synthetic motorcycle oil, which is 10W40. At magkita-kita tayo sa susunod na video or vlog or next episode natin dito sa channel na ito. At muli, ito si Mike Moto TV or Mike Moto Vlog. See you again guys!